Ano pong mga ula na nagpupunta sa bahay? So, sagutin natin yung tanong mo, sir. Okay, at magandang umaga po mga kadyani. Ito ang nilingkod, ang inyong kadyantor. At ito ang Johnny Depp. At bago po lahat, ako po hihingi sa inyo ng pakisuyo na sana po kung kayo po ay mag-subscribe po sa aking channel, mag-like, share at hit nyo na po yung notification bell para updated po ko sa mga videos na ginagawa natin dito about sa OLA. So yun mga kadyani, magandang araw po muli. Sagutin po natin yung tanong na kung ano po bang mga OLA, yung mga nag-home visit na yan. Okay? Para sa inyong kaalaman, hindi po lahat ng OLA ay nagpupunta. At hindi rin po naman yung iba dyan sinasabi, porque lagi sinasabi pupunta raw sila, pupunta nga. Bigyan ko kayo ng mga ilang ideya. Galing po ito sa mga groups na kung saan mga may issue talaga napuntahan. May mga claims na napuntahan. Ako napuntahan na rin po ako minsan. Isang OLA at isang lending company na legit. Pero hindi ko kasi pwede masabi. Pero safe style po sila ng home credit. Talaga nagpupunta yan. Ito, OLA na may home visit. Ito yung mga may Metro Manila and nearby Metro Manila. Ibig sabihin, dito po sa NCR o Metro Manila at pati na rin yung mga karatig lugar na pwede lang puntahan kapag malapit lamang. Tsaka depende po kasi ang pagpupunta ng isang OLA. Baka po hindi po kayo talaga nakapagbayad ng ang kanilang utang kahit principal amount o depende sa lokasyon nyo kung malapit sa kanilang opisina o depende rin sa kung paano kayo makakasettle para maayos na yung inyong loan. Unahin natin si Digido. Number 1 talaga yan. Napupunta talaga yan. Talagang dito sa Metro Manila. Ako Valenzuela napuntahan. Ngayon, kung hindi po kayo napuntahan ni Digido, ibig sabihin, swerte kayo. Pero sabi ko nga sa inyo, nagpupunta yan basta dito sa Metro Manila na nearby areas like Rizal, Cavite. Pero hindi ko sure kung sa lugar sa Cavite. No? May mga narinig ako. May mangilan-ngilan. Ano naman sabi ko sa inyo. Pero tandaan nyo kapag siguro hindi talaga kayo nakapagbayad o depende pa rin kay agent. Si Una Cash, kapatid po niya yan. Affiliated po yung Una Cash kay Digido. Kaya pag pumunta sa inyo yan, meron yung tarhetang iiwan sa inyo at may sulat na nakalagay din doon. Magkatabi yan sa tarheta na yung undi. Sa kabila, may Una Cash, sa kabila may Digido. Kaya same style po sila. Pupunta po sila. Si Cash Express, parehas din po. May mga claims na rin po nagpupunta yan. Pero hindi ako sure kasi may claims nga galing sa mga groups. Cashmart, hindi ng claims ng iba. Itong si Acom, ito rin yung claims ng iba. Kaya sabi ko sa inyo, bago kayo mangutang sa mga yan, pag-isipan nyo kung hihiram kayo o hindi, kung kaya nyo puntahan kayo sa bahay. Metro Manila ulit, dito lang Tsaka yung madalang lang. Kasyalo. Legit kasi yan si Kasyalo, diba? Bukod sa legit siya, mababa interest, na i-feature na rin naman na ni Ma'am Red dyan, ni Ate Red, sa kanyang vlog na nakaraan lang. At totoo, bihira yan, laro mo siya na naririnig na claims na nagpupunta. Pero, once na hindi kayo makabayad kay Kasyalo, automatic kayo dyan. Meron kayong bad credit history sa kanila kasi accessing tsaka submitting, diba sinabi ko sa inyo nakaraan, ginawa ko video na accessing tsaka submitting entities ng CIC, Metro Manila and selected provinces. Ito po si Peso Ready at si OLP. Itong dalawang ito ay lilinawin ko, hindi po yan mismo yung Peso Ready yung OLP ang pupunta sa inyo, kundi yung kanilang third party collectors. Yung po ang nagpupunta dyan madalas. May kasi ako na hindi raw nagpupunta yung OLP. Oo nga, hindi nga po nagpupunta ang OLP at ang Peso Ready. Pero yung third party po nila. Example ko po sa inyo, si Panama, si JNK, at saka yung Garnet. Yung pong tatlong nga madalas. Alam ko AMG pupunta rin. Pero hindi ako sure kung totoo yung sinasabi ng iba na claims. Kasi yung iba kaya ako nalalaman dahil magpapakita sila ng mga papel na kung saan pag pinuntahan daw sila sa bahay, may dahil silang papel na mahaba na kung na parang demand letter, gano'n na binibigay galing doon sa third party collector. Kaya nakikita ko po yun na meron papasa rin sa akin naman sa aking personal messenger apps ko po. So yun, ayun nga, itong Peso Ready may claims na pumupunta to sa mostly Bulacan, tsaka to si OLP at tsaka Marikina. Yan po, mga nagpupunta po yan sa mga ganung lugar. Pero madalang din po. Basta third party collector po nila pupunta dyan, Peso Ready at OLP. And then dagdagan ko na rin,
bago lang din talaga ito, legit nagpupunta. Sinabi na rin naman ni Ate Red at parang masyadong formal ko Ma'am Red, di ba? Ate Red, sabi ni Ate Red, nagpupunta siya doon sa event sa Belize. Nagpupunta daw po talaga yan sa Belize. Siyempre, dahil mo yan, makikipag-usap lang po talaga na maayos yung mga yan sa Belize. Kahit nga, puntahan kayo dyan, kausapin nyo na kung paano masasettle yung inyong loan sa kanila at di talaga siya bibigyan pa rin yata nila kayo ng pagkakataon na siguro bigyan kayo ng condonation or something na mawala yung mga interest kung kausapin nyo na siya na maayos at ipapaliwanag nyo kung bakit di kayo nakakapagbayad sa kanila. Mas mabuti yun kaysa doon sa ibang ola, di po ba? Kasi yung mga ola na kakausapin nyo mumurahin lang kayo, alipustahin lang kayo, huwag nyo nakausapin. Pero yung mga ganun hindi po nagpupunta sa bahay yan. At ito pa, yun talagang nagpupunta rin bukod kay Home Credit, itong Home Credit Organization yan, si Iyon. Danas ko yan, naranasan ko yan. Ipapadala ng demand letter at home visitation yun, yung si Iyon nagpunta sa akin. Pero hindi ako sure kung mismo Iyon yun. Alam ko third party na rin yun. Parang gano'n rin yung sistema nila. Third party collector din po yung pupunta. Pero hindi naman po nakaras yung third party collector agents na nagpunta sa bahay namin, doon sa inupahan namin sa Caloocan. Okay? Para maliwanagan kayo. Ngayon, lilinawin ko lang po. At ang ginagawa kong video kung bakit ko sinishare sa inyo mga nagpupunta dyan, hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng ideya, bigyan ko kayo ng pagkakataon na kung ayaw nyo puntahan sa bahay, wag nyo nalang hiraman yung mga ganyang klase ng mga lending companies kung ayaw nyo pinupuntahan kayo. Kasi karamihan sa mga nakikita kong bigyan, takot na takot puntahan no? Ako kasi wala akong pakialam kahit puntahan ako, mas mabuti nga yung makikita ko yung agent talaga. Totoo lang, mas gusto ko yan. At magkakaroon pa ako ng agent na sabihin ko, kausapin ko siya. At least meron na akong ideya na kung sino yung pwede ko kausapin lang at hindi pa iba-iba. Kasi pag di nyo ka nakausap, lilipat kayo sa ibang collector agent ng mga yan. Paano kung matapat kayo sa loko-loko? Hindi po ba? Yun nga sinasabi ko sa inyo. Kaya mas maganda nagpupunta na lang, puntahan kayo. Tapos ang katwiran kasi ng iba, nababasa ko rin nahihiya. May utang. Alam mo ba nakakahiya sa utang? Lahat naman tayo may utang. Mga negosyante nga, baon sa utang, milyon pa. Kaya man, ako na, totoo sinasabi ko sa inyo, ako may kilala akong negosyanteng mayaman na, pero pinapadala pa ng demand letter. Niwala ka. Kaya huwag yun, nahihiya o natatakot sa mga utang nyo. Ang masama is yung hindi natin hinaharap yung utang natin, hindi natin kinakausap yung mga yon. Kaysa ginagawa kasi ng iba, katwiran, nakakahiya, iskandalohin. Hindi kayo iskandalohin ng mga yan. Kasi digital yan ang iskandalo. Makikipag-usap lang ng maayos yan. Tapos tatanungin kung paano kayo makakapag-settle. Dahil kung wala naman kayo sa bahay ninyo, sasabihin na iwanan kayo ng contact number, tsaka papel. Tapos yun na. Doon na kayo makapag-settle sa agent na yun, doon na lang kayo para maging mas maayos. Pero ingat din kayo sa ibang agent, may mga loko-loko rin na nangungumisyon pa yon, yung bibigyan ka raw ng condonation, pero bandang huli lalakihan pa rin yung, kunwari, example ko lang 10,000, sasabihin, 9,000 na lang. Pero pwede nyo pababaan yun kung kaya nyo papababaan. Kasi pwedeng bumalik sa principal amount Yun yung estilo dyan. Yun, binibigyan ko kayo ng tips sa Digito at saka sa una kasya. Kaya di ko sinabing huwag nyo bayaran. Ibigyan ko lang kayo ng tip. Kaya mas maganda kausapin nyo lang for principal amount kapag nagpunta ang Digito sa inyo. Di ba? Kahit siyempre ganun din. Kasi iyon, ganun din yung nangyari sa akin Okay. Si Bilis, ganun din sigurado dahil legit naman yan. Ngayon, okay na. At least hindi kayo kakabahan na puntahan kayo dyan. Iwasan nyo na. Huwag na kayong humiram dyan kung kaya nyo puntahan. So yan, bibigyan ko kayo ng ideya kung ano yung pupunta talaga. Alam ko nagawa ko na ito nakaraan pa. Pero dinadagdagan ko lang ngayon. In-update ko na rin po kayo kung ano yung mga talagang senaryo kung sakasakali puntahan kayo ng mga ola. So yun mga ka-Johnny, ito yung lingkod ka-Johnny ng Johnny Tortibet. Ito ang Johnny Deck, usapang utang, usapang ola.